Sa ibang balita, nilinaw ng Office of the Ombudsman na binibigyan ng pagkakataon ng mga akusado sa isang kaso, kaya isinasalang sa preliminary investigation. Tinukoy din ng Ombudsman sina Senador Loren Legarda at anak nitong si Congressman Leandro Leviste na nahaharap sa reklamong graft at plunder. Nagbabalik si Rod Lagusan. Kuryenteng hindi talaga kuryente. Nakuryente lang tayo. Ghost electricity. Ganito anya ang nangyari umano sa mga solar project na nakuha ni Batangas Representative Leandro Leviste ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Dahil dito, inihain na sa preliminary investigation ang mga reklamong plunder at graft laban kay Leviste, kanyang ina na si Senator Loren Legarda at dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Ayon kay Remulla, ang kasong plunder ay walang bail o piyansa. Yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika. Sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. At para bang basta malinaw na malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. At ang laki nang nawala sa ating mga Pilipino. Ayon kay Remulla, ang nangyari ay ibinenta lang ito. Aabot sa 10 bilyong piso ang halaga ng kontrata. Pero bukod pa niya rito ang daan-daang bilyong pisong nawala o projected damage sa mga Pilipino dahil sa hindi nagawang mga proyekto. Dagdag ni Remulla, kumuha ng exclusive service contract si Leviste, kung saan sila lang umanoan niya ang maaring mag-produce at magbenta ng solar energy. Pagdating naman sa kaugnayan ni Legarda sa naturang mga proyekto, Hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro nun eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations yan ng House, Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. ayon kay Legarda, walang basihan at walang pondo ng bayan ang sangkot sa aligasyon laban sa kanya. Anya, handa silang ilabas ang katotohanan. Ayon kay Remulla, masusing pinag-aralan ng naturang reklamo, lalo't naapektuhan nito ang maraming mga Pilipino. Enero pa anya na magsimula ang fact-finding investigation kaugnay nito. Ayon sa mga investigador ng Office of the Ombudsman, nagsabwatan umano ang tatlo para makakuha ng exclusive government rights sa bansa. Ayon sa anti-graft body, nakita sa isinagawang investigasyon na ilan sa mga service contracts ay inilipat umano sa mga affiliated corporations na umano'y sa papel lang nag-e-exist at walang aktwal na operasyon. Binigyang din ng Office of the Ombudsman na ito ay simula pa lang ng proseso kung saan may pagkakataon sila na sumagot sa mga alegasyon laban sa kanila. Rod Lagusad, para sa Bayan.